Ang kapayapaan ng City of Pains, ang Baguio City, ay nawasak ng isang hindi maiisip na krimen. Ang magandang Instagram influencer na si Chloe Marie Santos ay natagpo ang patay. Ang kanyang katawan ay brutal na pinahirapan sa gitna ng isang tahimik na kagubatan ng pino. Ang pinagmulan ng trahedyang ito ay nag-ugat pala sa isang mababaw na sigalot at selos sa social media. Ano ang nag-udyok upang ang mga komento ng pagkamuhi sa internet ay mauwi sa isang madugong paghihiganti sa tunay na buhay? Sa pagsunod sa mga malalabong bakas, kailangang sumabak ni Police Major, PNJ, Roberto Mendoza sa isang madilim na investigasyon upang lehitimong ibunyag ang mukha ng inggit at kalupitang nagtatago sa likod ng maskara ng pagiging perpekto. Musik Abril 2025 sa summer capital ng Pilipinas, ang magandang lungsod ng Baguio. Isang nakapangingilabot na balita ang sumira sa umiiral na kapayapaan. Isang sumisikat na Instagram influencer at YouTube cover singer, si Chloe Marie Santos, ang pinaslang sa napakakarumal-dumal na paraan. Ang kaakit-akit na bulaklak ng Cordillera ay binawian ng buhay sa murang edad na 24. Ang kabrutalan ng mga salarin ay nag-udyok ng matinding galit mula sa publiko. Ang buhay ng batang babae ay kinitil sa isang madilim na gabi. Ang kanyang biglaang pagkawala ay nag-iwan ng matinding pagdadalamhati sa kanyang pamilya at walang hanggang kalungkutan para sa libu-libong tagasunod niya sa social media. 2 araw matapos ang nakatakdang gabing iyon sa isang malungkot na kalsadang nagdudugtong sa Baguio at La Union sa pamamagitan ng Marcos Highway, ang paligid ay nananatiling tahimik at nakakakilabot. Si Mang Juan, isang street sweeper at maintenance worker ng SIGE, ay nagtatrabaho sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa kabundukan. Sa oras ng kanyang pananghalian, naghanap siya ng tagong masukal na damuhan sa gilid ng kalsada upang umihi. Pagkapasok niya sa makapal na damuhan, isang kakaiba at masangsang na amoy ang mabilis na pumasok sa kanyang ilong. Dahil sa kuryosidad, humakbang siya ng mas malalim. Isang nakapangingilabot na tanawin ang bumulaga sa kanyang mga mata. Isang bangkay ng babae na nasa kalagayang kalahating hubad. Ang kanyang mga damit ay gulo-gulo at punit-punit. Ang kanyang balat na dati kasing puti ng porselana ay ngayon maputlang maputla at tadtad ng mga pasa at malalalim na sugat. Nanigas si Mang Juan. Nangatog ang kanyang mga binti. Sa matinding gulat at kaba, mabilis niyang inilabas ang kanyang cellphone at tinawagan ang 911. Ilang minuto lamang ang lumipas, ang sirena ng mga pulis ay bumasag sa katahimikan ng kagubatan. Ang crime scene o lugar ng pinangyarihan ay agad na isinara gamit ang dilaw na police line. Si Police Major, PNJ, Roberto Mendoza, ang hepe ng Criminal Investigation and Detection Group, CID, ng Baguio City Police Office, BIS, ang direktang namuno sa lokasyon. Tumigas ang kanyang mukha nang makita ang kalupitan ng mga salarin. Ang mga miyembro ng Scene of the Crime Operatives, SOCO, na suot ang kanilang mga puting protective suit ay maingat na nagsimulang magtrabaho. Bawat maliit na bakas ay maingat nilang kinolekta. May mga malalalim na bakas ng gulong na nakadiin sa lupa. Mga basag na salamin mula sa isang marangyang puting BLD, 3 series ang nagkala. Ang mga bakas ng paa ng maraming tao na nagpapatong-patong ay nagpapakita ng isang matinding pisikal na pakikibaka. Ang labi ng biktima ay dinala sa Camp Badudangwa Hospital upang isailalim sa otopsya. Ang paunang resulta ng otopsya ay nagpangilabot sa mga investigador. Ang biktima ay nagtamo ng iba't ibang blunt force trauma sa bahagi ng ulo at mukha at nagpakita ng mga senyales ng matinding pananakal na naging sanhi ng kanyang hirap sa paghinga. Ang mas nakapangingilabot, ipinakita sa pagsusuri na siya ay dumanas ng matinding sexual na pang-aabuso mula sa higit sa isang tao bago siya mamatay. Habang isinasagawa ang pagsusuri, may natagpo ang isang napakahalagang detalye ang forensic team. Sa ilalim ng mga kuko ng biktima, may mga nakuhang sample ng balat at dayuhang ifife na nagpapatunay na siya ay matinding lumaban hanggang sa kanyang mga huling sandali. Ang pagkakakilanlan ng biktima ay mabilis na nakumpirma bilang si Chloe Marie Santos, 24 taong gulang, batay sa ulat ng nawawalang tao na isinampa ng kanyang pamilya 2 araw na ang nakalipas. Isang special task force ang agad na binuo upang tugisin ang mga malulupit na salarin. Ang conference room ng Special Task Force sa punong tanggapan ng Baguio City Police Office ay maliwanag sa buong magdamag. Ang atmosfera ay napakatensyon.
Si Teenage Roberto Mendoza ay nakatayo sa harap ng whiteboard na puno ng impormasyon at mga larawan na may kaugnayan sa kaso. Ang presyon mula sa publiko at sa mga matataas na opisyal ay napakatindi. Ang biktima ay hindi lamang isang magandang dalaga, kundi nagmula rin sa isang kilala at respetadong pamilya na lalong nagpagulo sa kaso. Bawat anggulo ng imbestigasyon, kahit gaano kaliit, ay dapat isagawa ng mabilis at tumpak. Ang unang bahagi ng imbestigasyon ay nagsimula sa paglapit sa pamilya ng biktima. Ang marangyang bahay ng pamilya Santos ay nababalot ng pagdadalamhati. Si Ginoong Arturo, ang ama ni Chlo, isang matagumpay na negosyante na napakatibay sa mundo ng negosyo, ay mukhang wasak na wasak ngayon. Ang anak ko. Siya ay napakabait na bata mula pagkabata hanggang sa paglaki, hindi kailanman nagbigay ng problema kahit kanino. Bakit nila nagawang gawin ito sa kanya? Sabi niya habang nabulunan sa pag-iyak. Si Ginang Elena ay umiyak hanggang sa manghina sa yakap ng mga kamag-anak. Mula sa kanilang mga putol-putol na kwento, nakuha ng mga investigador ang larawan na si Chlo Marie Santos, kahit ipinanganak sa karangyaan, ay isang simpleng tao, mahilig kumanta, at labis na nagmamahal sa kanyang pamilya. Siya ang ipinagmamalaki ng buong angkan. Nang tanungin tungkol sa panlipunan at romantikong relasyon ng kanilang anak, sinabi nilang si Chlo ay may magandang relasyon kay Miguel Villanueva sa loob ng higit sa isang taon. Si Miguel ay isang mabait, magalang at edukadong binata. Gustong-gusto siya ng aming pamilya. Kamakailan lang ay narinig kong nagkwento ang anak ko na may isang babaeng gumugulo kay Miguel at ilang beses ding nainis si Chlo dahil doon, umiiyak na pahayag ni Ginang Elena. Agad na ipinatawag si Miguel Villanueva sa istasyon ng pulisya. Ang kanyang gwapo at maayos na anyo ngayon ay nagpapakita ng matinding pagod at lalim ng pagluluksa. Sa isang kalmado at kooperatibong pamamaraan, kinumpirma ni Miguel ang seryosong relasyon nila ni Chlo. Nagpaplano kaming magpakasal sa katapusan ng taong ito. Si Chlo ang lahat para sa akin. Humina ang boses ni Miguel. Nang ungkatin ng mga investigador ang tungkol sa mga sigalot sa kanyang personal na buhay, walang itinago si Miguel. Siya ang unang taong nagbigay ng pangalang Isabela Cruz sa mga pulis. Ipinaliwanag ni Miguel ang lahat ng pangyayari ng malinaw. Ang lahat ay nagsimula sa isang marketing seminar sa isang cosmetic company kung saan unang nakilala ni Isabela si Miguel at agad itong nagpakita ng labis na interes. Nung una, inisip ko lang na ordinaryong tagahanga siya. Pero kalaunan, ang dalas ng mga mensahe niya, pati na ang kanyang mga mapang-akit na salita ay naging masyadong bastos. Sabi ni Miguel habang ipinapakita ang buong history ng WhatsApp chat nila ni Isabela. Kabilang na ang mga malalaswang litrato na ipinadala ni Isabela para akitin siya. Ang pinakamalalang nangyari ay noong gabi ng year-end party sa kumpanya ni Isabela. Sinadya niyang lasingin ako ng paulit-ulit at gumawa ng mga hindi angkop na paghipo. Pagkatapos ay nagkunwari siyang lasing para ihatid ko siya pauwi, paggunita ni Miguel na may bakas ng pandidiri sa mukha. Tinanggihan ko siya ng diretsahan nang pumasok siya sa bahay niya at idiniin kong may nobya na ako. Pero hindi ko inaasahan na palihim pala siyang kumuha ng litrato sa loob ng sasakyan at ipinost ito sa Instagram na may malabong caption para sadyang magdulot ng maling akala. Sinabi ni Miguel na nang malaman ito ni Chlo mula sa isang kaibigan, labis siyang nagalit. Si Chlo ay isang taong sensitibo, ngunit napakadiretsa at matapang. Hindi niya matatanggap ang mga taong katulad ni Isabela. Nagpadala ng mensahe si Chlo para hilingin kay Isabela na burahin ang post. Ngunit sumagot si Isabela ng mga bastos na salita at masasakit na pang-iinsulto. Ang insultong iyon ang nag-udyok ng matinding komprontasyon sa kumpanya ni Isabela. Nang araw na iyon, pinuntahan ni Chlo ang lugar ng trabaho ni Isabela. Hindi ako sumama. Pero narinig ko kay Chlo. Ipinakita niya ang lahat ng ebidensya ng mga mapanuksong mensahe ni Isabela sa harap ng maraming katrabaho at manager ni Isabela. Binalaan ni Chlo si Isabela na tigilan na ang panggugulo sa kanya. Kung hindi, idadaan niya ito sa legal na proseso. Walang nasabi si Isabela ng mga oras na iyon, umiyak na lang at narinig kong nag-resign siya agad pagkatapos noon. Tungkol sa gabi ng insidente, may matibay na alibi si Miguel. Nagdaraos siya ng isang online webinar para sa mga kalahok sa marketing training mula alas 9 ng gabi hanggang lampas alas 11 ng gabi,
kung saan ang video ay na-record at nakumpirma ng maraming tao. Ang testimonya ni Miguel ay nagbukas ng mahalagang direksyon para sa investigasyon. Mabilis ding kumilos ang isa pang grupo upang kunin ang pahayag ng mga malalapit na kaibigan ni Chlo. Kinumpirma ng lahat na siya ay isang mabait na dalaga, ngunit may matibay na paninindigan at hindi hahayaang apihin siya ng sinuman. Alam nilang lahat ang tungkol sa matinding alitan ni Chlo at ng babaeng nagngangalang Isabela dahil sa selos. Gayunpaman, ang iba pang teorya tulad ng mga panatikong tagahanga o mga haters sa social media ay patuloy na inimbestigahan, ngunit walang alitan ang umabot sa sukdulang tulad ng komprontasyon kay Isabela Cruz. Sa conference room ng Special Task Force, matapos makolekta ang lahat ng testimonya, nagsimulang mabuo ang profile ng pangunahing suspect. Si Isabela Cruz, 22 taong gulang, ay may malinaw na motibo, selos at paghihiganti dahil sa pagkakapahiya hanggang sa mawala ng trabaho. Tinitigan ni Pinage Roberto Mendoza ang komplikadong chart ng mga relasyon ng biktima, pagkatapos ay binilugan ang pangalang Isabela Cruz gamit ang pulang marker. Ipatawag agad si Isabela Cruz dito para kuhaan ng pahayag. Umalingaw ang kanyang mahigpit na boses. Agad na dumating ang isa pang pangkat ng mga investigador sa cosmetic company sa Baguio, kung saan dating nagtrabaho si Isabela Cruz, at kung saan din nangyari ang matinding komprontasyon nila ni Chlo. Nais kumpirmahin ng mga investigador ang testimonya ni Miguel Villanueva at mas mahalaga, gusto nilang bumuo ng pinakakumpleto at objetibong paglalarawan kung sino ang kanilang pangunahing suspect. Nang makipag-usap sa management, sinalubong ang mga investigador ng naiinis na pag-iling. Si Isabela, kahanga-hanga nga ang ganda niya, pero mababaw ang pagiging profesional niya, sabi ng sales manager. Hindi pare-pareho ang performance niya sa benta. Karamihan ay umaasa sa kakayahan niyang mangakit at lumandi sa mga lalaking kliyente. Ilang beses na siyang pinaalalahanan ng kumpanya tungkol sa kanyang kawalan ng pokus sa trabaho at ang kanyang pananamit na masyadong mapang-akit, na nagdudulot ng masamang impresyon sa opisina. Ang insidente kay Ma'am Chlo noon ang talagang naging tuktok ng problema na sumira sa imahe ng aming kumpanya. Ngunit ang buong larawan tungkol kay Isabela ay tunay na nabunyag sa pamamagitan ng kwento ng kanyang mga dating kasamahang babae, ang mga taong nakakasalamuha niya araw-araw. Inilarawan nila si Isabela bilang isang taong laging gustong maging sentro ng atensyon, laging naghahanap ng paraan para umangat kahit anong paraan pa ang gawin. Hindi na ako nagulat sa mga gimmick niya, sabi ng isang senior sales staff. Ginagamit niya ang ganda niya bilang armas. Sinumang lalaki sa kumpanyang ito, mula gwardiya hanggang big boss, basta maganda ang hitsura o may kaunting posisyon, tiyak na lalapitan niya. Gagawa siya ng paraan para mapalapit, magbibitaw ng mabubulaklak na salita. Tapos kukuha ng mga malalapit na selfie para i-post sa social media pampapansin. Gustong-gusto niya ang pakiramdam na pinapaligiran at pinag-aagawan siya ng maraming lalaki. Kahit na sa huli, hindi naman siya sumeryoso sa kahit kanino. Idinagdag pa ng isa pang katrabaho, sobrang inggitera niya sa mga kasamahang babae na mas maganda o mas magaling sa kanya. Siraan niya sila patalikod, gagawa ng chismis para pabagsakin ang ibang tao. Bago ang kaso ni Ma'am Chlo, na-set up din niya ang isang team leader mula sa warehouse, kaya muntik nang masira ang pamilya nito. Para kay Isabela, ang mga lalaki ay kasangkapan lang para punan ang ego niya at ang kanyang uhaw sa peking kasikatan. Nang tanungin tungkol sa komprontasyong iyon, pinatunayan ng lahat na ito ay isang eksenang hindi makakalimutan. Noong una ay napaka-arogante at palaban ni Isabela. Ngunit nang ilabas ni Chlo ang serye ng mga ebidensya ng mga malalanding mensahe at mga malalaswang litrato, natahimik si Isabela. Namutla ang kanyang mukha. Napahiya sa harap ng buong kumpanya, umiyak siya, sumigaw, at sa galit ay nagsulat ng kanyang resignation letter ng oras ding iyon. Isang empleyado rin ang malinaw na nakarinig kay Isabela na bumubulong at nagangalit habang nililigpit ang kanyang mga gamit, "Maghintay ka lang, malandi ka. Hindi kita mapapatawad kailanman." Ang mga pahayag na ito ay nagpatibay sa konklusyon ng investigative team. Si Isabela Cruz ay hindi isang inosenteng babaeng kumilos ng padalos-dalos dahil sa pag-ibig. Siya ay isang taong may komplikadong personalidad, mapanlinlang, makasarili at nagkikimkim ng matinding puot.
Ang motibo ni Isabela para maghiganti ay may matinding basehan at napakalakas. Inatasan ang cybercrime unit na makialam. Ang bawat status, komento, at mensahe sa lahat ng social media accounts ni Chlo Marie Santos ay maingat na sinuri. Gaya ng sinabi ni Miguel Villanueva, malinaw na malinaw ang alitan ni Chlo at Isabela Cruz. Natagpuan ng mga pulis ang kontrobersyal na post ni Isabela na may selfie kasama si Miguel na may kasunod na serye ng sagutan sa komento na puno ng paghamon sa pagitan ni Isabela at ng mga kaibigan ni Chlo. Ngunit ang pinakamatibay na ebidensya ay natagpuan sa isang pribadong pag-uusap sa direct message sa Instagram. Gumamit si Isabela ng mga pinakabastos at pinakamasasakit na salita para insultuhin at hiyain si Chlo. Tinawag siyang influencer na bayaran at ahas na mang-aagaw ng nobyo. Ang pinakamalala ay ang banta, maghintay ka lang, pagbabayaran mo ang pagpapahiya mo sa akin. Lahat ng ebidensya ay itinuturo sa kanya, at isang subwena para kay Isabela Cruz ang agad na inilabas. Dinala si Isabela Cruz sa istasyon ng pulisya na may anyong ibang-iba sa malanding imahe niya sa social media. Nakasuot siya ng simpleng damit. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng inosente at takot na ekspresyon. Nakaupo sa harap ni Pnage Roberto Mendoza at ng mga investigador, sinimula ni Isabela ang kanyang pag-arte. Noong una, inamin niyang may alitan sila ni Chlo. Opo, totoo pong nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan ni Ma'am Chlo tungkol kay Miguel. Hinahangaan ko lang po si Miguel bilang kuya at idolo. Nung nag-away kami sa opisina, pinalaki ni Ma'am Chlo ang issue hanggang sa nawalan ako ng trabaho. Sobrang sumama ang loob ko, hikbi ni Isabela. Nang tanungin tungkol sa banta sa isihi, mariin itong itinanggi ni Isabela. Nung oras na yun, sobrang nadala lang po ako ng emosyon, kaya kung ano-ano na ang nasabi ko, pero sumusumpa po ako na wala akong balak saktan siya. Isang mahinang babae lang po ako. Paano ko naman po magagawa ang ganoong klaseng karumal-dumal na bagay? Tungkol sa gabi ng insidente, iginiit ni Isabela na mag-isa siya sa bahay, nanonood ng K-drama sa Netflix hanggang madaling araw bago natulog. Isang klasikong alibi na walang testigo. Ang kanyang paligoy-ligoy na ugali at peking luha ay hindi nakapanlin lang sa mga bihasang investigador. Ngunit dahil walang direktang ebidensya, hindi nila siya maaaring ikulong. Pinauwi si Isabela ngunit inilagay sa ilalim ng 24 oras na mahigpit na pagbabantay. Tila umabot sa dead end ang investigasyon. Ang lahat ng pag-asa ngayon ay nakasalalay sa paghahanap sa puting DFD, 3 series na pag-aari ng biktima. Ang pinakamahalagang piraso ng ebidensya sa kasong ito. Pumasok ang digital forensics team at sa kabutihang palad, ang sasakyan ay nilagyan ng modernong ease tracking system na nagbibigay pa rin ng signal. Ang huling signal ay naitala sa isang liblib na lugar sa probinsya ng Pangasinan, higit sa 100 kilometro ang layo mula sa Baguio. Isang elite team na pinamumunuan mismo ni Pnage Roberto Mendoza ang agad na bumiyahe ng gabing iyon. Matapos ang ilang oras na pagbiyahe na sinusundan ang pahinang signal, dumating din ang grupo sa lokasyon ng GIF. Ang lokasyon ay isang maliit na ilog na may malakas na agos na nakatago sa gitna ng isang tahimik na palayan. Agad isinagawa ang paghahanap. Nakuha ko na, sigaw ng isang opisyal nang may angat niya ang isang maliit na bagay mula sa ilalim ng ilog. Ngunit hindi ito ang sasakyan. Masyadong matalino ang mga kriminal, inalis nila ang ES device mula sa sasakyan at itinapon ito sa ilog para lituhin ang mga pulis. Ang sasakyan ay nawawala na. Makikita ang pagkabigo sa mukha ng bawat opisyal. Ngunit hindi nagpatinag si Pnage Roberto. Akala ba nila makakataka sila ng ganoon lang? Agad hatiin ang mga grupo at galugarin ang buong lugar. Tanungin ang bawat residente, bawat magsasaka sa radius na 5 kilometro. Hindi sila pwedeng mawala na parang bula kasama ang isang kotse. Agad na ipinatupad ang utos. Ang mga investigador ay nagkahiwa-hiwalay sa mga maalikabok at maputik na daanan sa San Nicolas, Pangasinan. Ang kanilang determinasyon ay nagbunga. Sinabi ng isang lokal na residente na 1 o 2 araw na ang nakalipas, nakita niya ang isang kakaibang puting BFZ na pumasok sa isang abandonadong bahay sa loob ng lupain. Nagtaka po ako kasi matagal nang walang nakatira sa bahay na yon. Tapos may ilang mga dayuhang mukhang basagulero na pakalat-kalat doon.
Akala ko mga adik sila, kaya hindi ako lakas loob na lumapit, tapat na salaysay ng magsasaka. Agad na pinalibutan ang abandonadong bahay. Wala nang tao sa loob. Nakaalis na sila. Ngunit umalis sila nang nagmamadali na nag-iwan ng napakaraming bakas. Mga bote ng Red Horse Beer, upos ng sigarilyong Marlboro Red, at mga nakakalat na kalahating kinain na binalot na sisig. Nagsimula nang magtrabaho ang Soko team. Bawat sentimetro kwadrado sa loob ng bahay ay maingat na sinuri, at sa wakas, ang pinakahihintay ng investigasyon ay dumating din sa isang bote ng beer at kaha ng sigarilyo. Matagumpay na nakakuha ang technical team ng maraming napakalinaw na fingerprints. Ang mga fingerprint na ito ay agad na ipinadala sa pambansang database upang kilalanin. Sa loob lamang ng ilang oras, bumalik ang resulta. Matagumpay na natukoy ng National Criminal Database ang 4 na suspect. Ang pinuno ay si Ramon Navarro, 37 taong gulang na may napakaruming record sa krimen. Ang 3 pa ay kilalang mga notorious na sanggano. Isang mahalagang detalye ang umagaw ng pansin ni Page Roberto Mendoza. Si Ramon Navarro ay pinsan pala ni Isabela Cruz. Ang lahat ng nawawalang piraso sa kasong ito ay nagsisimula ng magkabit-kabit. Halos 200 kilometro mula roon, sa bayan ng San Juan, La Union, ang atmosfera ay napakabaligtad. Sa isang murang pension house na matatagpuan sa isang maliit na eskinita, si Ramon Navarro at ang kanyang 3 tauhan ay nagpapakasaya. Ang nakakabinging tugtugin ng budots ay umaalingaw mula sa kwarto, mas malakas pa kaysa sa alon ng dagat. Ang amoy ng gin, usok ng sigarilyo, at murang pabango ay naghalo at naging isang mabigat at nakakapasong hangin. Matapos maibenta ang puting biyegi sa isang sindikato ng nakaw na sasakyan sa hangganan, nakakuha sila ng malaking halaga at nagpa siyang pumunta ng La Union para magpakasaya. 4 na lalaking walang kamiseta, taddad ng tatoo sa buong katawan, ang pumipilit sa ilang bayarang babae na tinawag nila para makipag-inuman. Si Ramon, bilang boss, ay komportableng nakaupo sa silya, ay hawak na bote ng beer at naninigarilyo. Ipinagyayabang niya ang kanyang nagawa, kung gaano siya katalino nang tanggalin niya ang gihit at itapon sa ilog. Kung ako ang kikilos, sigurado tapos agad yan. Yung mga baguhang pulis na yon, para lang silang naghahanap ng karayom sa dayami. Tumawa siya ng malakas na sinundan ng mapagpanggap na tawa ng kanyang mga tauhan. Hindi nila alam na ang lambat ng batas ay humihigpit na mismong sa itaas ng kanilang mga ulo. Ang file ni Ramon Navarro ay muling binuksan. Siya ay isang sikat na siga sa Baguio. Edad 37 na siya, ngunit higit sa kalahati ng kanyang buhay ay inilagi sa bilangguan. Ang kanyang criminal record para sa pagnanakaw, pang-hold up at pananakit ay hindi na mabilang. Kakalaya lang ni Ramon ilang buwan na ang nakalipas dahil sa kasong pisikal na pananakit. Ang kanyang ugali ay napakabrutal, desperado, at masyadong pinapahalagahan ang tinatawag na pride ng siga. Si Isabela ay pinsan ni Ramon sa panig ng kanyang ina. Isang warrant of arrest ang agad na inilabas. Sa pamamagitan ng mga pamamaraan ng investigasyon at impormasyon mula sa network ng mga asset, mabilis na natukoy ng Special Task Force ang pinagtataguan ng 4 na target sa La Union. Ang plano ng operasyon ay binuo ng napakadetalye. Pasado 3:00 ng madaling araw, habang ang 4 na kriminal at ang mga bayarang babae ay mahimbing na natutulog pagkatapos ng magdamag na party. Ang puwersa mula sa SWAT at ang team mula sa Baguio City Police Office ay tahimik ng pinalibutan ang buong pension house. Pagsapit ng eksaktong 5:00 ng umaga, nagbigay ng utos si Page Roberto na wasakin ang pinto. Pilit na binuksan ang pintuan ng kwarto. Ang mga armadong pulis ay sumugod sa loob tulad ng isang bagyo. Ang 4 na lalaking natutulog ay hindi na nakapanlaban. Agad silang inihampas sa sahig at pinusasan sa loob lamang ng ilang segundo. Umalingaw-ngaw ang matinis na tili ng mga bayarang babae. Namutla ang mukha ni Ramon at ng kanyang mga kasamahan. Ang natitirang epekto ng alak at ang kanilang kayabangan ay naglaho, napalitan ng matinding takot habang ang malamig na posas ay naisara sa kanilang mga pulso. Tapos na ang party. Nang araw ding iyon, ang 4 na suspect ay isinakay sa isang espesyal na sasakyan at direktang dinala sa selda ng Baguio City Police Office para sa karagdagang investigasyon. Ang 4 na kulay abong pader sa 4 na magkahiwalay na interrogation room sa headquarters ng BFU ay tila lumulunok sa bawat tunog.
Ang hangin ay napakabigat at tensyonado na halos pwede itong hiwain ng kutsilyo. Si Ramon Navarro at ang kanyang 3 tauhan, matapos mabigla sa mabilis na pag-aresto sa La Union, ay mabilis na bumalik sa kanilang matigas at malamig na ugali bilang mga palagiang kriminal. Magkahiwalay silang nakaupo, ngunit iisa ang kwentong pilit nilang itinatanggi na naratsada nilang pinag-usapan sa loob ng sasakyan papuntang Baguio. Sa interrogation room number 1, komportableng nakaupo si Ramon Navarro sa isang bakal na upuan. Walang anumang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. Tinitigan niya ng diretso ang mga investigador at ngumisi. Sabi ko na nga sa inyo, mali ang hinuli nyo. Nitong mga nakaraang araw, nagbakasyon lang kami sa La Union. Anong pakialam namin sa pagkamatay ng influencer na iyan sa Baguio? Anong ebidensya nyo para basta-basta na lang kayong manghuli ng tao? Puno ng paghamon ang boses niya, isang kayabangan mula sa isang taong naniniwalang nabura na niya ang lahat ng ebidensya. Sa 3 pang kwarto, sina Bong Loco, Kulas Pilat, at Nilo Itim ay kumakanta rin ang parehong kanta. Nagbabakasyon lang kami, hindi namin kilala kung sino si Chloe, na set up kami. Naniniwala silang hanggat sabay-sabay silang tumatahimik at itinatanggi ang lahat, at lalo pat nawala na ang ebidensyang sasakyan, walang magagawa ang mga pulis. Ngunit ang pasensya ng mga investigador ay walang limitasyon. Sa harap ni Ramon, hindi man lang nagalit si Maj. Roberto Mendoza. Ang kanyang pagiging kalmado mismo ang naging pinakanakakatakot na armas. Dahan-dahan niyang itinulak ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa hanggang sa tumigil ito sa harap ni Ramon. Ang pinakaibabaw na papel ay ang opisyal na report ng resulta mula sa SF Crime Laboratory. Tingnan mo ito, basahin mo ng mabuti, mababa ngunit matalim na utos ni Maj. Roberto. Resulta ng AV test, samples ng balat at dugo na naiwan sa ilalim ng 10 kuko ng biktima. Lumaban siya ng buong tapang bago siya mamatay. At nagkataon na ang FFE na ito ay 100% na tugma sa FFE ninyong 4. Tugma sa iyo, kay Bong, kay Kulas. At kay Nilo. Paano mo ipapaliwanag yan? Nagbabakasyon ba kayo sa La Union habang naglalakad ng tulog pabalik ng Baguio para makipagkalmutan sa taong patay na? Agad nagbago ang mukha ni Ramon Navarro. Ang kanyang kumpiyansa at kayabangan ay gumuho sa isang iglap. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa laboratory report. Lumiit ang kanyang mga pupil. Malamig na pawis ang nagsimulang bumalot sa kanyang noo. Alam niyang ito na ang katapusan ng lahat. Ang siyentipikong ebidensya ay isang bagay na hindi maitatanggi. Tumayo si Maj. Roberto. Ang kanyang 2 kamay ay nakadiin sa mesa. Bahagyang umabante ang kanyang katawan. Ang kanyang mga mata na parang kutsilyo ay direktang nakatitig kay Ramon. Biglang umalinggaw ang boses niyang puno ng otoridad at galit. Bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, aminin niyo lahat ng ginawa niyo ng totoo. May awa ang batas para sa mga nagsisisi. Pangalawa, ituloy mo iyang drama niyo. At lahat kayo ay ihahanay sa harap para tumanggap ng pinakamabigat na parusa sa loob ng bilangguan. Buhay ng tao yan. Hindi basura na pwede niyo lang tapakan, mga hayop. Ang matinding psikolohikal na atake, na sinabayan pa ng hindi matatanggihang ebidensya, ay tuluyang sumira sa mentalidad ni Ramon Navarro. Ang siga at astig na kriminal ay nanginig ng matindi at iniyuko ang kanyang ulo sa mesa. Ang 2 kamay niya ay nakasabunot sa magulo niyang buhok. Ilang sandali pa, iniangat niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay mapula at nagsimulang umamin. Nabasag at nanginginig ang boses niya habang kinukwento ang buong karumal-dumal na krimen. Ang lahat ng ito ay karma ng pinsan kong si Isabela Cruz, panimulang pag-amin ni Ramon. Ikinuwento niyang ang pinagmulan ng trahedya ay nag-umpisa mula sa isang inuman matapos siyang makalaya sa bilangguan. Nang araw na iyon, pumunta si Isabela para makipagkita sa akin, umiiyak ng husto at nagkukwento tungkol sa pambabastos na dinanas niya. Dinagdagan niya ang kwento niya. Inilarawan si Chloe bilang isang mayabang na tao na ginagamit ang yaman ng pamilya para apihin ang ibang tao. Ikinuwento niya kung paano siya ipinahiya ni Chloe sa harap ng lahat ng katrabaho niya, kaya nawalan siya ng trabaho sa nakakahiyang paraan. Sabi niya, isa lang akong mahirap na babae. Kuya, walang koneksyon. Kaya ako inaapi ng ganyan. Ang buhay ay hindi patas.
Nang marinig ko siyang umiyak na ganyan kaawa-awa, kumulo ang dugo ko. Ang pinsan ko, pinahiya ng iba. Hindi matanggap ng pride ko bilang siga. Pinalo ko ang mesa at sumumpang ipaghihiganti siya. Matapos iyon, nagsimulang magplano si Ramon para sundan si Chloe. Inutusan ko ang 3 kong tauhan na buntutan ang babaeng iyon sa loob halos ng 1 buwan. Alam ni Isabela ang tungkol dito. Hindi siya direktang kasali, pero palagi siyang nagte-text at nagtatanong, ano na? Kuya, tuloy ba ang plano? Ipinadala pa niya sa akin ang schedule ng mga gig ni Chloe at ginagatungan pa ako ng mga salitang gaya ng, tingnan mo oh, aakyat na naman siya sa stage, nagkukunwaring anghel, nakakasuka na talaga. Alam ko na sobrang umaasa siya na may gagawin ako. Ang pagkakataon ay dumating noong malagim na gabing iyon. Nang makatanggap sila ng balita na si Chloe ay mag-isang nagmamaneho papunta sa labas ng probinsya, ang 4 na kriminal ay agad sumakay sa 2 motorsiklo, nagdala ng itim na tubo at mga hilaw na itlog, at binuntutan siya ng walang pag-aalinlangan. Nang makarating sa malungkot na bahagi ng Marcos Highway, ginipit nila ang kanyang sasakyan. Ibinato ni Bong Loco ang mga hilaw na itlog ng diretso sa salamin ng sasakyan, windshield. Nawala ng maayos na paningin ang biktima dahil sa pagkalat nito, nagpanik ang dalaga kaya napilitan siyang itabi ang sasakyan. Huminto sandali si Ramon at huminga ng malalim. Ang orihinal na plano ko ay sirain lang ang sasakyan niya at turuan siya ng leksyon, pero nawala na ang lahat sa kontrol. Pagkahinto ni Chloe, agad siyang kinalagad palabas ng kotse ng 4 na lalaking nakamaskara. Habang nagpupumiglas siya, napunit ang kanyang damit. Sir! Nung oras na yon pare-pareho na kaming medyo lasing at nag-iinit na ang aming pagkasiga. Nang bigla naming makita ang napakagandang babae sa ganoong kondisyon, lumabas ang pagkahayop namin. Kahit hindi na kami mag-usap, nagkaintindihan na kaming lahat. Nakayuko siya ng malalim habang ikinukwento ang detalye ng mga baboy na ginawa ng kanilang grupo. Tinakpan nila ang kanyang bibig at kinaladkad ang biktima sa damuhan. Kahit na nagmakaawa at lumaban ang dalaga sa abot ng kanyang makakaya, halinhinang pinagpasasaan ng 4 na demonyong iyon ang kanilang makahayop na pagnanasa. Lumaban si Chloe hanggang sa huling hininga. Para patigilin ang kanyang pagsigaw, tinakpan ni Kulas pilat ang bibig at ilong niya gamit ang kanyang kamay. Nang matapos kaming lahat, saka lang tinanggal ni Kulas ang kamay niya. Pero nung oras na iyon, nanghihina na ang katawan ng babae. Panginginig na sinuri ni Nilo Itim ang kanyang paghinga tapos sumigaw, patay. Patay na siya. Boss, hindi na siya humihinga. Nanigas kaming lahat. Masyadong mahigpit at masyadong matagal ang pagkakatakip ni Kulas. Kaya siya namatay dahil sa kawalan ng hangin. Sa sobrang kaba, nagpa siya silang nakawin ang kotse upang magkapera para makatakas. Minaneho nila ang sasakyan hanggang Pangasinan, tinanggal ang eats nito, at itinapon ito sa ilog. Kinabukasan, binenta agad nila ang sasakyan, pinaghatsian ang pera, at dumiretso sa La Union para lunurin ang sarili sa alak at party hanggang sa araw ng paghuli sa kanila. Ang pag-amin ni Ramon Navarro ay nagbunyag sa buong karumaldumal na katotohanan ng kasong ito. Nang gabing din iyon, isa pang grupo ng pulisya ang agad na nagpatupad ng warrant of arrest at emergency search warrant para sa tirahan ni Isabela Cruz. Nang lumitaw ang mga pulis na nakauniporme sa harap ng kanyang pinto, ang magandang mukha ni Isabela ay namutla na parang papel. Ang kanyang drama ng pagiging inosente at mahina ay umabot na sa huling kabanata. Sa interrogation room, noong una ay mariin pang itinatanggi ni Isabela ang lahat. Umiyak siya ng hysterikal. Inuulit ang kanyang papel bilang isang kaawa-awang biktima. Na-set up ako. Naglabas lang ako ng sama ng loob kay Kuya Ramon. Hindi ko alam na gagawin niya ang ganitong bagay. Biktima rin po ako rito. Ngunit nang ilapag ng mga investigador sa ibabaw ng mesa ang opisyal na sinumpaang salaysay ni Ramon Navarro na may kasamang ebidensya ng mga tawag sa telepono at log ng mga mensahe nila sa isa't isa noong panahon ng pagmamanman kay Chloe, tuluyang nawasak si Isabela. Hindi na siya makapag-arte pa. Ang kanyang mga luha ngayon ay hindi na peke, kundi mga luha ng matinding takot at huling pagsisisi. Yumuko si Isabela at inamin ang lahat. Ako ang nagkwento ng lahat kay Kuya Ramon. Nung oras na yon sobrang sama ng loob ko. Buong buhay ko, ako lagi ang sentro ng atensyon.
hindi pa ako natalo ng kahit sinong babae. Pero nung dumating si Chloe, nagbago ang lahat. Si Miguel, ang perpektong lalaking pinapangarap ko. Siya ang minahal. Ang masaklap pa ay nung araw na pumunta siya sa opisina, winasak niya ang pride ko pati na ang imahe ko. Natanggal ako sa trabaho, minaliit ako ng lahat ng tao. Kinamumuhian ko siya. Kinamumuhian ko siya hanggang buto. Nung magkita kami ni Kuya Ramon, sinadya kong dagdagan ang kwento ko, inilalarawan si Chloe bilang isang masamang demonyo. Hindi ko direktang inutusan na patayin niya si Chloe, pero sa kaibuturan ng puso ko, umaasa akong may gagawin siyang kakilakilabot. Gusto kong maghirap si Chloe, mawasak. At makaranas ng libo-libong beses na mas malalang kahihiyan. Nang sabihin ni Kuya Ramon na susundan niya ito at tuturuan ng leksyon. Hindi ko siya pinigilan. Nakaramdam pa ako ng tuwa. Binigay ko ang schedule ni Chloe. Akala ko bubugbugin niya lang ito. Hindi ko inasahan. Hindi ko inasahan na hahantong ito sa kamatayan niya. Mali ako. Sobrang mali ako. Ang nahuling pag-amin ni Isabela ang nagsara sa buong proseso ng investigasyon. Isang paglilitis ang ginanap sa Regional Trial Court, ng Baguio City na umani ng matinding atensyon mula sa media at daan-daang mamamayan. Ang galit ng publiko ay umabot sa sukdulan. Sa loob ng korte, ang 5 akusado ay nakayuko at hindi makatingin sa pamilya ng biktima na walang tigil sa pag-iyak. Batay sa lahat ng isinampang dokumento ng kaso, ebidensya, at testimonya sa korte, ibinaba ng hukom ang pinakamabigat na hatol na akma sa kanilang ginawa bilang matinding babala sa lipunan. Hinatulan ng hukom si Ramon Navarro bilang utak at taong direktang gumawa ng kalupitan ng pinakamataas na parusa na naaayon sa batas, panghabang buhay na pagkakakulong o reclusion perpetua na walang pribilehiyo ng parol, mula sa pinagsama-samang kasong murder, premeditated, rape, at robbery with violence. Ang 3 iba pang akusado, sina Bong Loco, Kulas Pilat, at Nilo Itim, bilang mga kasabwat na aktibong nakilahok, ay hinatulan din ng bawat isa ng reclusion perpetua. Para partikular kay Isabela Cruz, kahit hindi siya direktang nakilahok sa pinangyarihan ng krimen, ang kanyang papel bilang tagapagsulsol at mitsa ng buong trahedya ay nagresulta sa paghatol sa kanya ng 20 taong pagkakakulong sa kasong pagkakasangkot, accomplice, sa planong pagpatay. Nakamit na ang hustisya, ngunit ang magandang bulaklak ng Cordillera ay hindi na kailanman makakabalik. Nagmula sa sigalot dahil sa selos sa social media, ang pagkamuhi at huwad na ego na masyadong itinulak ay nauwi sa isang napakasamang krimen na kumitil sa buhay ng isang dalaga. Ang kasong ito ay nananatiling mahigpit na babala tungkol sa mga nakapangingilabot na kahihinatnan ng karahasan at hindi makataong pag-ugali, maging sa online man o sa tunay na buhay. Ayusin ang anumang alitan ng may malinaw na isipan at pagsunod sa batas.